Sa konsepto ng Law of Attraction, pinaniniwalaan na ang mga bagay ay nagkakatotoo sa pamamagitan ng pagsasama ng positibong enerhiya at pag-focus sa mga kahilingan. Paano gawin at nangyayari ito? Ang mga sumusunod ay ilan sa mga paraan kung papaano natutupad ang isang bagay o nagkakatotoo kapag tayo ay nakikipag-usap sa sansinukob o universe. Una, pagsasaayos ng isip at damdamin. Mahalaga na maging malinaw at positibo ang iyong mga saloobin at damdamin. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong palitan ng mga negatibong pag-iisip at paniniwala sa mga positibong saloobin. Halimbawa, kung nais mong magkaroon ng isang magandang trabaho, dapat mong palitan ang mga salitang "Hindi ako karapat-dapat" sa "Ako ay karapat-dapat at kaya ko ito." Ang pag-aayos ng iyong isip at damdamin ay nagbibigay daan sa pagpapalawak ng positibong enerhiya at pagtanggap ng mga bagay na nais mong magkatotoo. Pangalawa, pagpapahalaga sa sarili. Mahalaga rin na magkaroon ka ng mataas na pagpapahalaga sa iyong sarili at maniwala na karapat-dapat kang magkaroon ng mga bagay na nais mo. Ang pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili ay nagpapalakas ng positibong enerhiya at nagbibigay daan sa iyo na tanggapin at magkatotoo ang mga bagay na nais mo. Pangatlo, pagkilos at oportunidad. Hindi sapat na umasa lamang sa Law of Attraction. Mahalaga rin na kumilos at maghanap ng mga oportunidad na magdadala sa iyo sa direksyon ng iyong mga kahilingan. Ang pagkilos ay nagpapakita ng iyong determinasyon at pagtitiwala sa iyong mga kahilingan at maaaring magdulot ng mga pagkakataon na magtugon sa iyong mga hangarin. Maaaring magkaroon ng iba't ibang paraan para makipag-usap sa sansinukob at magkatotoo ang mga kahilingan mo. Ang ilan sa mga paraan na maaaring subukan ay ang mga sumusunod. Una, pagmumuni-muni at pagme-meditate. Maghanap ng tahimik na lugar at maglaan ng oras para magmuni-muni at mag-meditate. Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng iyong kamalayan at pagpapakalma ng iyong isip, maaaring magkaroon ka ng mas malalim na koneksyon sa sansinukob at maipahayag ang iyong mga kahilingan. Pangalawa, ang panalangin. Magdasal ng tapat at buong puso. Ipahayag ang iyong mga kahilingan sa pamamagitan ng mga salita o sa paraang komportable ka. Magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa kakayahang tugunin ng sansinukob ang iyong mga hiling. Pangatlo, ritual at pagsamba o dasal. Maaaring subukan ang mga ritual o pagsamba na nauugnay sa iyong paniniwala o relihiyon. Ito ay maaaring magbigay ng estruktura at kasagutan sa iyong mga kahilingan. Sundan ang mga patakaran at tradisyon na nauugnay sa ritual o pagsamba sa iyong pinipili. Pang-apat, ang visualization. Isipin o ilagay sa imahinasyon ang iyong mga kahilingan na nagkakatotoo. Mag-visualize ng mga detalye at damhin ang saya at kasiyahan kapag natupad na ang iyong mga hiling. At sa pamamagitan din ng pakiramdam ay nagpapadala ka ng malakas na enerhiya sa sansinukob na maaaring makatulong sa pagkakatotoo o pagmamanifesto ng iyong mga kahilingan. Ang malalim na paniniwala at pagpapalawak ng imahinasyon ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya at makatulong sa pagkatotoo ng mga kahilingan. Ang pag-visualize ay isang paraan ng pagbuo ng malinaw na larawan ng iyong mga kahilingan sa iyong isipan. Mahalaga na manatiling bukas ang isip at puso sa mga tanda at gabay
na maaaring ipadala ng sansinukob. Maaaring magkaroon ito ng iba't ibang mga paraan ng pakikipag-usap at pagpapakita ng mga sagot. Kaya't maging handa na tumanggap ng mga ito sa mga hindi inaasahang paraan niya. Tandaan na ang Law of Attraction ay hindi isang mahikang solusyon na magbibigay ng instant na resulta. Ito ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, pagtitiyaga at patuloy na pag-practice. Sa pagkakaroon ng positibong pananaw, malinaw na mga kahilingan at pagkilos na kasama ng Law of Attraction, maaaring magkaroon ka ng mas malaking posibilidad na matupad ang mga bagay na nais mo. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.